How to create a quiz using Google Forms. Good day everyone! Welcome back to my YouTube channel, and today I'm going to teach you how to create a quiz or a test using Google Forms. So bago ang lahat ng yan, kung bago ka pa lamang sa aking channel, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga videos and tutorials dito sa aking YouTube channel. And without further ado, let's start this video tutorial. So, dito po sa ating, ang gamit ko po sa pag-create ng Google Forms ay ang aking laptop. So, the first thing that you should do is to open a Google Chrome tab. So, ayan po. Ito na po ang ating Google Chrome tab. And then, dapat po naka-sign in po ang ating Google account or Gmail account. So, kung meron kang DepEd account, kung ikaw ay public school teacher, pwede po pong gamitin iyon. And also, yung mga G Suite account. So, ang gamit ko po ngayon ay ang aking DepEd account. So, dito po sa ating upper right corner, meron po tayong makikitang 9 na dots or square or box. Yan po ang tinatawag nating Google Apps. So, sa Google Apps, marami pong ino-offer si Google. Like, for example, ito pong Gmail. So, Google Mail, Google Drive, Google Classroom, para madali na natin silang makita. Hindi mo na siya kailangang i-type pa. So, the other or the alternative way on how you will search this is to type. Like for example, type natin dito yung Google Forms. So, mahirapan ka pang mamili. Nandito na para mas madali natin makita dito sa ating upper right corner yung may 9 na dots. Yun po yung tinatawag natin Google Apps. Click lang natin yan. And then we have to find the Google Forms. So, Google Classroom, Google Docs, Google Sheets, Slides, Calendar, Google Meet, nandyan po. And as we scroll down, ayan, nakita na po natin itong icon or logo ng Google Forms. So, yung kulay violet po. And nakasulat yung forms. So, click lang po natin yan. And there you go. So, ito na po ang makikita natin sa ating Google Forms. Alright. So, meron po dito nakasulat na start a new form. Meron ditong blank form. Merong blank quiz. May assessment, exit ticket, and worksheet. So, dito sa ating tutorial, ipapakita ko po sa inyo kung paano yung ginagawa namin sa paggawa ng quiz. Ano daw? So, yung ginagawa para makakreate tayo ng quiz. So, gamitin natin itong blank quiz na ito. So, dito pala sa baba na ito, dito po natin makikita, yan, yung mga nauna ko nang nagawang mga quiz. So, recent forms. So, automatically, masisave siya sa ating Google Drive. So, dapat po nakasign in ang ating Google account para automatic siyang mapunta doon sa ating Google Drive. So, start natin ito munang blank quiz na ito. So, click natin, blank quiz. Okay. Ayan. So, ito na po ang makikita natin kapag clinic natin yun. Ang una natin gagawin ay i-edit or i-rename natin itong quiz na ito. So, for example, itong quiz na gagawin ko ay para sa Filipino 1. So, para sa mga bago pa lang sa aking channel at hindi pa ako ganun kakilala, I am a public school teacher and I am now teaching grade 2 students. So, hawak ko rin grade 2 students. Pero ang gagawin natin is, sige na nga, Filipino 2. So, sa subject na Filipino 2, ayan, nirename natin siya para madali nilang makita. So, Filipino 2. So, depende na po sa inyo kung anong subject yung
gagawan nyo po ng quiz. So, iba't iba yan. So, meron kaming 7 subjects sa grade 2. So, ito muna po yung ipapakita ko sa inyo sa Filipino. So, ayan, nirename na po natin yan. Filipino 2, pwede nyo lagay. Quiz 1. So, para alam ng mga parents or ng students kung pang ilang quiz na nga ba ito. So, pwede kayo maglagay ng description dyan. Okay? And then, next naman natin, unahin po muna natin yung paggawa ng quiz or itong mga questions na ito. So, for example, ang topic natin, lagay natin dito yung form description. Tungkol sa pangalan. Yan, pangalan. Alright? And then, ito na po yung ating first question. Pwede nyo po siyang lagyan ng numbers or pwedeng hindi na rin. Okay, mamaya malalaman nyo kung bakit. So, first question natin, halimbawa ito ay ngalan ng tao. So, tatype po natin manually. Bagay. Next, hayop. Lugar. At pangyayari. Okay. So, pwedeng hindi siya literally na question. Pwedeng sentence lang din siya. Or, pwede rin naman fill in the blank. Mamaya mamimili tayo. So, dito po, pwede tayo mamili kung paano nila sasagutin itong mga tanong na binibigay niyo po sa kanila. So, ang pipiliin po muna natin dyan is try natin tong multiple choice. So, sa multiple choice, magbibigay kayo syempre ng mga choices or options. Alright? May choices tayo dito. Choices or option number 1. Lagay natin pandiwa. Okay. So, yan. Tapos na natin yung option number 1. Add option. So, option number 2. Pangalan. Next, option number 3, pang-uri. Ayan po. Pwede tayo maglagay ng kahit ilang option. So, depende po sa inyo yan. And number 4, pang-abay. Or, ito na lang, panggulo. Pangalan. Ayan. Okay na po. So, yan yung first question natin. And then, after po nyan, kailangan natin lagyan siya ng answer key. So, sa answer key, punta lang tayo dito, scroll down lang natin, and then, click yung answer key. Okay, dito na po natin ilalagay yung tamang sagot para automatic na ma-check ng computer o ng Google Forms kung tama ba yung mga naisagot ng mga bata. So, pipiliin po natin kung alin dyan yung tamang sagot. So, click lang po natin itong pangalan kasi yan yung tamang sagot. Okay? Next naman po natin ay yung point system. So, dito po may nakalagay na 0 points. Kung ilang points ang gusto nyong ibigay dun sa question na ibinigay nyo. Kunwari sa question number 1, bibigyan nyo siya ng 2 points. So, depende na po sa inyo yan. So, yan. Click nyo lang po ito or babaan. Okay. So, yan. 1 point lang. Okay. Bago tayo mag-move, meron tayo dito makikita na lumalabas na all changes saved in Drive. So, lahat po yan, kada gawa natin ay nasisave siya sa ating Google Drive. Okay? Yun ang advantage nitong Google Forms. So, kahit na mag-shutdown yung ating laptop or kaya ma-ex mo yan, nakasave pa rin yan sa inyong Google Forms at mababalikan niyo po. Okay. So, balik tayo dito. So, after nating malagyan ng point or points, itong question number 1 natin, click lang po natin itong done. So, meron din po pala tayo dito mapapansin na add answer feedback. So, pwede kayo maglagay dyan ng mahusay, magaling. So, kung ano yung mga gusto nyo sabihin once na nasagutan ng tama ng bata yung tanong na yun. Or kung hindi niya naman nasagutan ng tama, pwede rin kayo maglagay ng feedback. Okay? So, click lang natin tong done. Okay, ayan, na-save na. So, nakikita naman po natin dito yung may nakalagay na check at yun yung pinakatamang sagot. And,
next na gagawin natin dyan is click natin tong required para hindi nila ma-skip yung question na iyan. Okay po? Okay, next naman po na gagawin natin ay ang pagdaragdag ng question. So, yan yung number 1. Okay, next natin ito, add question. So, dito po sa gilid, meron dyan may plus sign. May nakalagay na add question, import question, add title, add image, add video, and add section. So, ito lang, click natin yung add section. Ayan, meron na tayong panibagong question dito. So, kanina, kung may mga nagtatanong pala, Ma'am Camille or Teacher Camille, pwede ba natin yan lagyan ng picture or image? Ang sagot po ay opo, pwede po natin yan lagyan. Halimbawa na lang ay ito. Okay, ang tanong natin, anong ang uri or ano ang tinutukoy ng nasa larawan? Ay, okay, baguhin natin. Okay. Ito ay payong. Halimbawa, may picture na tayo mamaya. Ito ay payong. Ang salitang payong ay ngalan ng blank. So, maglagay tayo dyan ng blank. Okay. Now, gagamit na tayo or maglalagay na tayo ng picture. So, click lang po natin itong square na to na may parang bundok. So, click natin yan. And then, yung picture po pala na kukunin natin ay nag-download na ako. Pero kung halimbawa ay wala pa kayo na-download, meron naman tayong pagpipilian dito. So, insert image. Meron dyan upload, camera, by URL or yung link, photos, Google Drive, or Google Image Search. So, try natin yung, kung wala pa kayong nada-download, try natin tong Google Image Search. Okay? So, dapat dito sa Google Image Search ay meron kayong internet connection. Okay. For example, search natin yung salitang payong. Mas madali nating mahanap yung image na gusto natin kung ito ay English. O try natin umbrella. So, kung yan yung payong, maraming lumalabas na kakaibang mga picture. Unlike kapag English yung ginamit natin. So, ayan. So, marami tayong option na makikita dito. So, ginamit kasi natin yung English word. Unlike kapag Filipino or Tagalog. So, ayan. Pwede kayong gumamit or pumili gamit tong Google Image Search. So, try nga natin. So, ito halimbawa. Clinic ko yan. At lalabas na po siya dito. So, ayan na po ang ating image. So, makikita na po yan ng mga bata. So, pwede natin yang i-align or iayos. So, kung kanina, balikan pala natin, kung kanina ay galing sa Google Image Search, try naman natin, paano kung halimbawa ay mayroon kang na-save na picture sa iyong laptop or desktop. So, try natin tong upload. Okay, browse. And then, hanapin mo lang kung saan mo siya sinave sa iyong laptop or desktop. Okay, nakasave kasi siya sa akin sa desktop. Excuse me. So, ayan. So, ito yung umbrella. Click lang natin yung picture and then click open. So, maglo-loading. And after mag-loading, okay. Eto na
na po ang ating picture. So, na-save na natin yan. Okay, katulad ng sinabi ko kanina, i-align lang natin siya or i-ayos lang natin siya ng position. So, dito pala pwede natin siyang liitan or, ayan, i-resize natin siya or lakihan. So, pwede natin siyang liitan at lakihan, mariresize siya. So, ikaw na po pumili, kayo na po ang bahala kung anong gusto nyong size. Right? So, halimbawa, ganyan lang kalaki. Dito po sa tatlong dots na ito, ayan, click lang natin yan. Makikita natin yung left align, center align, right align, change, and remove. So, try natin tong center align. So, mapupunta siya sa gitna. Kapag right align, doon naman siya sa right side. Okay, click lang natin yung center para nasa gitna siya. Alright? So, kapag hindi nyo naman gusto yung picture na yan, pwede nyo i-change. And then, pwede nyo rin naman i-remove. Right? Okay, yan po. Yan po ang ating question number 2. So, okay, ito po yung option number 1 or choices number 1. Okay, option number 1, ngalan ng tao. Option number 2, bagay. Oops. Option number 3, hayop. And option number 4, lugar. Yan. So, pagkatapos po natin maglagay ng mga options, next na natin gagawin yung answer key. Katulad ng ginawa natin kanina. And click lang natin dun sa bilog kung saan tama yung sagot. Or ano yung tamang sagot. So, click lang natin tong bagay. May makikita tayong green na check. And then, i-ayos na rin natin yung point. So, don't forget to click yung point. And then, done. So, dapat wala tayong ma-miss out dito, ha? Kasi kapag once na kalimutan natin ilagay yung answer key, yung points, and then yung required, click natin itong required. So, ayan po. Kasi baka ma-skip ng bata and magkaroon ng problem kapag naibigay nyo na po yung mga questions na iyan. So, daglag lang tayo ng iba pang mga questions. So, halimbawa, ay gusto nyo rin na i-duplicate. Okay, try natin to. Itong, ayan po, dito sa part na ito, meron nakasulat duplicate and delete. So, click lang natin yung duplicate. So, ayan. Ibig sabihin, makokopya lang siya or magagaya lang siya. So, halimbawa naman, ito. Ito ay pinagdiriwang tuwing ika-25 ng Disyembre. Ito ay halimbawa ng ngalan ng pangyayari. Ano ito? Halimbawa, ganyan. So, meron tayo ditong picture. So, i-remove lang natin siya. Or change natin. So, katulad kanina, yung iba't ibang options, try natin yung Google Image Search. So, search natin yung Christmas. And makikita na natin yan. Okay. So, halimbawa, ito. Ang piliin natin. Insert. Ayan. So, pwede nating i-resize. Click lang natin yung picture. And kapag may nakita na tayong mga maliliit na box, ayan, i-click lang po natin and i-resize. So, ayan naman po. And then, center align. Okay, change naman natin yung mga choices. Araw ng mga puso. Next, araw ng
Next is araw ng Pasko. At last, bagong taon. Yan. So, tulad kanina, change lang natin itong pinaka-answer natin. So, araw ng Pasko. So, meron na siyang point, 1 point. And then, click lang natin yung dot. Okay. So, halimbawa, tapos na tayo sa ating quiz sa Filipino. Ayan na po ang ating quiz. Excuse me. So, ngayon, dito naman tayo pumunta sa next nating gagawin. So, paano naman natin gagawing maganda sa paningin ng mga bata or ng mga sasagot itong ating Google Forms? So, meron tayo ditong customize themes sa upper right corner natin. Click lang natin yan. Okay, customize theme, preview, settings, send, and more. Okay, click lang po natin yung customize theme. Ayan. So, lalabas na po yung theme options. Meron ditong header, choose image, theme color, background color, and font style. So, unahin po muna natin yung choose image. So, meron na po akong nagawa or na-customize na header para dito sa aking quiz or sa ating Google Form. So, try natin, choose image. So, meron din naman in-offer si Google Forms kung hindi ka pa po nakagawa. So, marami tayo ditong themes. Work at school, pipili lang po kayo dito. Illustrations, birthday, food, dining, and so on. So, just kids, like for example, ito. Yan, pwede kayong pumili dyan. Try nga natin ito. So, try lang po natin ito, ha? Okay, yan po yung header na nakalagay na kay Google Forms. So, paano naman po kapag meron akong gawang customize na header? So, X lang natin yan. And then, choose image again. And then, click mo yung uploads or upload. And browse. Maglo-loading. Meron na po akong nakasave. So, kung halimbawa ay nakasave na siya sa inyong desktop, hanapin nyo lang po kung saan nyo siya sinave. Okay, ito na ba? Okay, yan. Yan na po ang makikita natin kapag nalagay na natin yung ating header. Dapat po, kapag gagawa tayo ng header, alam po natin yung size para swak na swak po dito sa ating header ng ating Google Forms. So, tapos na tayo. Done. Okay, hintayin na natin mag-loading. And, tada! Ito na po yung na-customize kong header dito sa ating Google Forms. So, next natin dyan is yung theme color. So, kung ayaw nyo ng ganyang color, pwede kayong mamili. So, piliin natin, try natin itong orange or itong blue. Ayan. And yung background color. Tignan nyo po kung paano magbago. So, kanina white lang. Change natin sa mas darker. Ayan. And then, dito naman po tayo next sa font style. Merong basic, may decorative, may formal. Yung decorative, masyadong di maintindihan. Pero maganda naman kasi cursive. May formal, and then playful. So, click lang natin tong basic. Okay, so kapag tapos na po natin, may ayos ang ating theme or yung ma-edit po natin itong theme natin dito sa ating Google Forms, X na lang po natin. So, yung ginamit ko nga po pala ng pag-edit dito sa aking header ay ang Canva. So, meron po tayong video
tutorial kung paano gumawa ng header or kung paano mag-edit gamit ang Canva. So, okay na po. And balik na tayo dito. So, try po naman natin itong next na icon na ito, yung preview. So, sa preview natin, dito natin makikita kung ano na ba yung itsura ng ating Google Form or yung nagawa natin Google Form. Anong makikita ng mga bata. So, click lang natin. And, ayan na po. Alright. So, dito po, Quiz 1, Filipino 2, pangalan. Okay. So, dito po pala, okay, may nakalimutan tayo. Sorry, X natin yan. So, pag ka-edit natin, click muna natin tong add option or add question pala. So, yan, naka-add tayo. So, kapag may nakalimutan kayo, katulad ko, ayan. So, meron tayo dito makikita na parang mga arrows. Click lang natin yan and then drag natin itong question na to papunta sa pinaka-una. Okay. So, yan na. Siya na yung nasa pinaka-una. Kung may na-missed out kayong question na dapat siya ang mauuna. Alright? Pero iba yung inuna mo. Okay. So, balik tayo. So, dapat yung question natin is yung wag na wag yung kakalimutan or kalilimutan yung buong pangalan ng bata. So, dito sa buong pangalan ng bata, pwede tayong maglagay ng or magbigay ng option. So, depende kung anong gusto nyong mangyari. Kung short answer ba, lalagay nyo dyan, yung apelyido, unang pangalan, or kaya kung sa isang section nyo lang, pwede kayong gumamit ng drop down. So, paano to, Ma'am Camille or Teacher Camille? Sa drop down, hindi nyo na po kailangan o hindi na nila kailangan mag-type ng pangalan nila. Ang gagawin na lang nila ay mamimili. So, si teacher, ang maglalagay or magta-type dito, copy-paste nyo na lang isa-isa yung pangalan or yung list ng mga estudyante nyo. Yun po yun dito sa drop-down. So, kung meron kayong 38 na estudyante, 1 to 38 yung pagpipilian nila dyan. So, hanapin na lang nila yung surname nila or yung apelido nila dito sa gamit itong drop-down na ito. Pero kung gusto nyo naman, itatype nila yung pangalan nila, short answer lang. So, try natin yung short answer. Di na natin lalagyan ng answer key, pero i-click natin tong required. Okay? So, paano naman kung halimbawa naman ay may section sila? So, lagay natin dito, pangkat. O, lagay nyo na lang. Kung gagamitin din natin yung drop down. Kung marami silang section, kung halimbawa mga 3 sections yung gagamit niyang Google Forms yan. Halimbawa, yung mga pangalan ng bayani yung sections nyo. Mabini, ano pa? Ayan, Bonifacio. Okay, so pangkat. Ayan po And then, click uli natin yung required. So, once na nakiklik natin yung required, may makikita tayong asterisk na kulay red sa itaas. So, balik na tayo dito sa preview para makita natin. Okay, so try natin ito. Yan na po yung makikita natin sa nagawa nating Google Forms. So, and then may submit dyan. Okay, so maganda na. Ngayon naman, dito naman sa ating settings, click naman natin itong parang screw na to or may nakalagay na settings. Okay, dito sa settings natin, makikita naman natin dyan ang general, presentation, and quizzes. So, dito muna tayo sa general. So, sa general, makikita natin dito ang collect email addresses. So, hindi na natin i-click yan. Require sign in. So, restrict to users. Ito, unclick natin to or uncheck natin ito. Kasi, yung iba, hindi naman nila gamit ang DepEd account. So, mga Gmail account lang ang gamit nila or G Suite account. Limit to 1 response. So, click natin yan. And then, respondents can edit after submit, see summary, charge, and text responses. So, depende na sa inyo kung i-click nyo yan or hindi. So, edit after submit, hindi na natin i-click yan para hindi na nila ma-edit yung sagot nila. So, see summary, charge, and text responses. And then, click save.
Okay, saving. Okay, save na. Next, balik ulit tayo sa settings. Next na tayo dito sa presentation. So, ito yung sinasabi ko kanina sa inyo. Katulad na lang ng experience ko nung nagbigay kami ng Google Form. So, nilagyan ko siya ng mga numbers or numbering. And then, nakalagay pala sa settings ay shuffle question order. So, yung number 1, napunta sa pinaka-last. Number 2, napunta sa, ito, ganyan. So, kung balak nyo ay i-shuffle yung question order. Para halimbawa, kapag binigay nyo po sa mga students, magkakaiba-iba sila ng question order para hindi na sila makapagkopyahan or makapagpasahan ng mga sagot. Pwede nyong i-click tong shuffle question order. Or kung ayaw nyo naman, kung may iba kayong technique, like for example, gusto nyo sa number 1 to 5 ay easy questions. So, hindi nyo na kailangan ng shuffle question para hindi maiba yung positions ng mga question na ginawa nyo para sa mga bata. Okay? And then, ito, confirmation message. So, maglalagay tayo dito, halimbawa ng magaling. Maraming salamat sa iyong tapat na pagsagot. Halimbawa, tapat nga sila sa kanilang pagsagot. So, congratulate nyo naman sila. Okay, and then save ulit natin. Ayan. And then, balik tayo dito sa settings. Ito naman yung quizzes. So, kanina, clinic natin yung blank quiz. Automatic na naka-on itong button na ito. So, make this quiz. So, may chance kasi na kapag hindi ito nakaklik, hindi siya mag-gradean or magkakaroon ng point system. So, mawawala yung mga points. So, kailangan natin yan sa pagkuquiz. So, dapat naka-click po yung button na iyan. Okay? And then, ito po, next na natin, itong lock mode on Chromebooks. Hindi na natin yung kikialaman. Okay, release grade. So, pagpipilian immediately after each submission, click. Or later after manual review. So, meron dito, respondents can see missed question, correct answers, and point values. Check po natin lahat ng yan. Or, depende ulit sa inyo. Kung i-check nyo po, yan. So, gusto ko makita nila yung nagkamali silang sagot, yung tamang sagot, at yung point values. Or pwede rin naman natin hindi na natin ilagay yung mga yan. So, unclick natin. And then, save. So, sabi ko po kanina, paulit-ulit na depende po sa inyo kung ano yung strategy or technique na gagawin po ninyo. So, ayan. So, ito na po yung total points. And then, kunwari 3 points lang yan. Then, paano naman natin sila send yung link nitong Google Form. So, click na natin tong send. Right. So, dito, send via. Kapag gamit ang Google Mail or Gmail, nahihirapan tayo kasi kailangan natin isa-isahin yung mga Google account nila. Okay. Para po mas mapadali ang pag-distribute natin nitong Google Form na ito, click lang po natin itong icon na ito. Yan. So, yan. Dito na po natin makikita yung link. So, napakahaba, no? Okay, click lang natin itong shorten URL and then copy. So, once na na-copy na natin, pwede na natin siyang i-send sa FB Messenger, sa inyong group chat, para naman masagutan na ng mga bata. Or pwede nyo rin naman siyang i-schedule. Okay?
So, yun lamang po. At maraming salamat. Kung may nais pa po kayong gawin kong tutorial or video tutorial, paki-comment lang po sa ating comment box below. And then, we will try to make a video tutorial nung sinuggest nyo pong topic or content. So, yun lamang po at maraming salamat. Thanks for watching. And don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell po ulit ha, para updated kayo lagi sa mga videos na i-upload ko dito sa ating YouTube channel. And muli, maraming salamat!